Hello, good morning. Ngayon ay February 21. So, hindi pa sana ako magbe-video. Pero kasi naubusan na ng ididilig dun sa cucumber natin, dun sa pipino natin. So, papakita ko lang din sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, ito. May tansyahan na ako nito eh. Yan, dyan. Sa ganyan tansya, kung lettuce yung didiligan ko, lalagyan ko lang siya ng, kung Kiss Solution, nasa 50 ml ng A and B, tapos meron tayong 3 ml ng, tawag dito, pH down. Tapos ayun na, sukat na yon. Approximately ang easy mo doon is nasa 1.3 to 1.5 kung hindi ako nagkakamali, yon. Pero since ang lalagyan natin ay tawag dito, pipino, susubukan kong paabutin yun ng 1.8 to 2.0 easy. Lalo't flowering and nasa fruiting stage na yung pipino natin. So, ayun. So, baka idagdagan natin ng 5 ml yung A and B. Titingnan ko mamaya. Pero, maliban dyan, bigyan ko na rin kayo ng update. Total, nandito na rin tayo. So, goods na yan. Haluin ko lang naman yung ganung portion. Tapos, lahat ng yan, ilalagay ko na kaagad dun sa pipino. Siguro, abot yung mga kalahati. Yan. Kung ito, kalahati dito. Yan, kalahati. Kalahati niyan, malalagyan. So, obserbahan ko rin kung gaano niya katagal maubos yun. So, ito, ayan, pa-expire na yun. No? Malamang tapusin na natin to for today. At malinis na natin siya. Ang next na plan natin sa kanya ay gawin natin siyang bell pepper. Pero iurong natin siya ng konti dito kasi nga nahihirapan akong i-access yung ano natin, yung tawag dito? Yung lettuce natin dito. Pero palagay ko yung kung nakita niyo naman yung reels natin recently, pinapagawa na natin yung ano doon, yung extension natin, yung expansion natin doon. Ang nakikita ko dahil dahil limited pa ako or hindi pa ako nakakabili ng mga box. Yung mga box natin dito, yun yung ililipat ko doon sa kabila. So, dapat, kahapon, nakapagtanim na ako ng binhi para doon sa expansion. Siguro, ang ilialat nating binhi doon is 135. So, additional 2 boxes yon. Ito, additional 2 boxes. Pero hindi ko muna ginawa kasi gusto ko munang matapos yon kasi ngayon, tatapusin na yun eh, yung greenhouse doon. Dapat maisabay ko rin kasi mag-experiment tayo ng outdoor seedlings. Oo, isasabay ko yon. Kaya, baka mamaya hapon ko pa siya magawa talaga. So, ma-adjust lang naman tayo ng isang araw. So, ngayon, ito naman yung bell pepper natin. Ilan na ba to? Wala pa nga tong wala pa siyang 2 buwan. Kaya gusto ko sana tanggalin pa yung excess na mga flowers niya. Pero tingnan natin yung ugat. Yan. So yung tubig na yan, sobrang tubig lang yan dahil dinidiligan ko siya almost every day. Yan. So kung mapapansin nyo, gumapang na yung ugat niya dun sa nilagay nating tela. Ayun o, yung tela. Nakita nyo. So, meron din siya dito kung sa kabilang ugat na tumubo pero hindi ganun kahaba. So, based dito sa naging observation natin, nakakatulong yung tela para makapag-produce ng roots papunta dun sa solution or dun sa tubig. So, susunod siguro, kabilaan na tela yung lalagay natin para at least mas marami kasing ugat based lang sa pag-observe ko sa mga lettuce natin, mas maraming ugat, mas maganda yung tubo niya.
So, ganun siguro yung gagawin ko susunod. Siguro, susunod, dalawang tela. O, susunod, 4 para mas maganda yung growth nung ugat niya. Pero titingnan natin. Ito naman, ganun din, medyo may laman pa. O, mas mabigat pa nga yata ito kasi dito. Ay, hindi, parehas lang. Yan. So, ito yung dalawa natin. No? May mga flowers na sila. So, habang lumalaki siya, as much as possible, dalawang stem kasi yan pag nag-Y siya. Nung nag-Y siya, dalawang stem. Ang ginawa ko, pinuprune natin yung pangalawang stem. Tapos dito, since magiging dalawang stem din siya, ipupurune natin siguro tong isa para one stem lang siya kabilaan. Pa letter Y lang yung balak natin patubuin. Katulad nito, dalawang set. Yung mas mababa, yun yung pinuputol ko. Ito pag buo pa lang yung dalawang set eh. So, yung mas mababa yung pinuputol ko. Ganun yung ginagawa ko. Hindi ko lang alam kung tama yun, pero makita natin yung resulta. So, magkakaroon lang din tayo ng experiment yan ng hindi na prune tsaka na prune. Matagal kasi ang eksperimentohan yan. Kasi taon yan eh. Sabi isang taon daw alagaan. So, hindi naman masyadong pagod pag ganun. Ayan. So, lumalaki na yung mga alaga natin dito. Tulad ng dati, the best pa rin yung nandun. Kasi nga, sa sikat ng araw. So, harvest na ako bukas eh. At may orders na rin naman tayo. Medyo okay na lang siguro yan. Aabot na lang siguro yan. Sa ako makikita nyo ito, medyo naging leggy. Naging leggy na yung natin, yung strosa. Kasi nga, natatakpan na sila nitong ating pipino. Ayan. So, nakita ko nga rin mula sa labas to. Medyo talagang busog na busog sa laki. Kaya yon, unti-unti naman natin silang ita-transfer. Pati yung mga natin. Lalo na itong mga tanglad. Kasi napansin ko talaga, hindi naman sila lapitin talaga ng insekto. So, yan yung gagawin nating barrier doon. Pero para maganda, yung mangyari is maliliit. Kumbaga, naka-prune. Yan. Yan yung ilalagay natin doon. Tapos yan, makita mo yun, medyo malaki na. Pero meron tayong mas malaki pa dyan. Ito. Dito. Medyo mabilis talaga yung paglaki nitong pipino na to. Medyo madilim lang. Pero makikita nyo naman sa liwanag. Ayan, yung gano'ng kahaba. Ayan. So, inantay na lang natin siya magkalaman. Kaya, nung napansin kong wala ng tubig to, kasi kahapon, nilagyan ko to mga 3 liters yata ng tubig sa anim. So, yan, wala na Pero medyo moist pa siya. Pero wala ng tubig. So, mamaya, matutuyo na yan. Pag ganyang fruiting stage, baka, masira yung alaga natin. Pero alam ko may 3 magandang bunga dyan Pero yun na yung pinakamalaki. Yun yung inaasahan nating ma-harvest. Bukas. Ayan. So, hindi ko lang alam kung nabanggit ko na sa inyo, pero yung mga dulo niyan, hindi lahat meron 2 puno ng pipino na hindi ko pinuron yung pinakadulo. Yung main stem, yung dulo, ayun, pinutol ko. Ayun, may putol. Pati to, may putol yan. Pati yan, putol. Tsaka yun, putol. Alam ko mga 4 alam ko 4 yung pinutulan ko ng dulo. Pero yung gumapang papunta doon, hindi yun putol. Kaya tingnan natin kung anong best way para patubuin siya. Pero may nakita ako parang Jackson 27, pinuro niya yung gilid Ito yung mga suckers, pinutol niya. Palagay ko, 'di ba na malinis na to, tapos lalagay natin din pipino. Baka bandang doon ko ilagay yung pipino. Lalagyan din natin ng pipino. So, ang gagawin ko, habang lumalaki siya, yung mga mababang suckers, hindi ko puputulin. Pero pag medyo malapit na siya sa taas, yung suckers na mabubuo doon, isahayaan na lang natin. Tapos, pag sobrang haba na niya, magkakaroon din tayo ng pruning nung dulo nung main stem. Ayun. Hindi ko lang kung nagigets nyo, pero ano pa kasi, hindi naman talaga ako expert dyan. Pinag-aaralan din natin. So, based lang din sa mga napapanood ko, tsaka palagay kong pwedeng gawin,
Yun yung sinusubukan natin. So, ayan. Ayan, medyo may isang sakit ito. May isang, yung nagiging puti. Hindi ko pa alam kung anong dahilan yan. So, yun. Yung pinapagawa natin doon pala, in terms of sukat, is 3x3. Magkakaroon din tayong video doon, kaya mag-alala. 3x3 yun. 3 meters by 3 meters. Tapos yung pinaka-height niya is 3 meters lang. Tapos yung kabilang side, kasi slanting yung pinagawa nating greenhouse. Kabilang side is 2.7. Tapos regarding naman sa bubong, hindi muna ako gumamit ng plastic or yung UV plastic. Ang ginamit natin is polycarbonate. So yung nabili kong polycarbonate, tulad na nabanggit ko sa inyo dati, ito, 2,000. Yung nabili natin, mas makapal ng kaunti. Nasa 800 lang. Tapos wala siya yung side na may anti ultraviolet rays, parang ganon. Kasi dito kasi, yung takip nito, may ganong option, ay may ganong capability na napi-filter niya yung ultraviolet rays. Hindi ko sure. Yun yung nakasulat dun sa dun sa nung binili ko. Kaya siguro mas mahal na nasa 2K siya. Pero mas makapal yan, kaya mas tumagal. So makikita natin. So polycarbonate din yung ginamit natin doon. So gumastos tayo sa 3x3, gumastos tayo ng 4 yung kakailanganin. Susunod siguro, isukat ko na lang siya dun sa polycarbonate yan. Pero may papagawa pa akong isa. So ngayon, kung 3x3 yung sukat ng natin, ng malaking greenhouse natin, talagang mataas kasi 3 meters high, tas 2.7 meters yung kabila. Siguro yan. Ito 2.7 yata ito eh. Yan. Pero mataas naman siya. Tapos, may iniisip akong ipagawa, maliit lang. Alam nyo parang bigasan style na lagay ng bigasan, yung naka-slanting na ganon. Tapos lalagyan lang natin takip. Ang sukat niya is 1 meter by 3 meters. So, yung 1 by 3 na yun, kaya natin mag-alaga doon ng 90 pieces na ganito, na mga lettuce natin. So, yun yung isa kong susubukan. Papagawa ko na rin. Sagad-sagarin na natin yung budget. So, in terms of budget naman, i-discuss ko rin yung mismong, or i-share ko rin yung actual na nagastos ko doon. Pero sa ngayon, just to give you an idea, yung sa bakal, dun sa 3x3 na yon, yung nagamit namin is nasa 5,000. Tapos yung approximate lang, hindi ko maalala eh. Tapos yung polycarbonate, since 800 a piece, times 4, 3,2. Yan. Tapos may mga binili pa silang paunti-unti, pero hindi naabot ng, sabi mo, hindi naabot ng 1,000 eh. So, sabihin mo na 1,000. So, 3,2, 5K, 8,2, plus 1,000, 9,2. 9,2 yun. Tapos, yung net, ang binili kong net, nabili ko lang din online, yung ganun net na puti. O, yun, ganun. Ganun na ganun yung puti. Kasi, nakalimutan ko magkano yung per meter nun. Pero, bumili ako ang sukat kasi nun, 3 meters, tapos per meter mo na siya yung bibilhin kung gaano kahaba ang kailangan mo. So, 3 meters by 12. So, isang palibot na kaagad yung binili ko para isang ikutan lang. Tapos, doon sa greenhouse natin na pinagawa, may pinto din para lang mailak ko. Yun. So, makikita nyo naman lahat yun pag gano'n na tayo. Pag nag-video na tayo doon. So, medyo yun pala. So, maliban doon sa mga gastos na yun, nasa 9,2. O, sabi mo 10,2 kasi may iba pala silang ginastos pa. Kasi nasa 1,000 din yung tela. So, 10,2. Tapos yung labor, pag matapos nila ngayon, yung labor na babayaran natin is 4,300. Sa unang araw, mag-isa lang siya nung nagpuputol.
Nung sumunod na araw, tsaka yung ngayon, dalawa sila para may helper siya yung pagtatayo ng tent, ganyan. Bigat din kasi. Hindi naman tayo pwedeng tumulong, wala naman tayong alam dyan, tsaka injured tayo eh. Ayun. So, yun yung update natin. So, sabihin mo 10-2 plus 4-3, 10-5, 14-5. So, sabihin mo ng saradong 15K. Sa saradong 15K, meron ka ng 3x3 with a height ng by 3. May naka polycarbonate at naka net. Kasama na yung labor nun, 15K. And yung kung 3x3 yun, syempre kung pupunuin mo ng tanim yun, kung per square meter is 2, so 9 square meter yon times 2 is 18 na ganito. Oh, so bawasan mo na lang, sabihin mo na lang na 15 lang kasi kailangan mo ng pathway eh. So makikita natin naman 'yon pag nilatag ko na. Pero ano lang to, rough estimate. So minimum sabihin natin 10 lang para madali lang computein. So kung 10 'yon, meron tayong 150 lettuce na pwedeng alagaan. Dagdagan pa natin ng dalawa. Kung 10, gawin natin 12. Yung 12 para 180. So sabihin natin 150 lang na lettuce yung malinis mong mabebenta. So kung 150 yon tapos 3 for 100 mo siya mabebenta, meron kang 5,000. So 5,000. So, yung 5,000 mo every harvest, in a month naman, makaharvest ka ng 2 beses. Tama ba? Mga ganun, 2 beses. Approximately, sabi mo ng 2 beses. So, within 2 months, bawi mo na yung nagastos mo. Ang challenge lang doon talaga is, mabenta mo siya. Yun naman ay, ibibigay mo ng challenge sa sarili mo as a farmer. So, mag-aalok ko talaga. So, ngayon, medyo kumakapal na yung mukha natin sa pag-aalok. So, hopefully, mas marami tayong maservisyohan. So, umpisa mahirap. Hanggang ngayon naman, nahihirapan ako sa pag-aalok kasi mahihain po tayo eh. Pero kailangan, kung gusto mo talagang i-push. So, yun lang. Ngayong February 21, ngayon din ang birthday ko. So, special day to sa akin. Kaya, special din na matapos na yung greenhouse today. That's it. So, magpe-prepare lang ako sa baba and kasi magja-jogging pa ako or magwo-walking pa tayo up until 8 a.m. para pagdating nila ditong 8 a.m. ay tuloy na sila sa trabaho. So, next time ko na siguro i-update yung iba na nandito. Pero, yun yung general update natin yun. Tsaka mahaba na rin yung video. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.